Nagsimula ang serye sa dalawang babaeng nag-uusap tungkol sa kung gaano kabadoy ang lalaking sumasabay sa kanta gamit ang Walkman. At eksakto sa oras, pumasok ang ating bida na si Kentaro O na ginagawa mismo on at napakapangit kumanta. Si Kentaro ay isang palipat-lipat ng trabaho na part-timer at papunta ngayon sa bago niyang gig. Tuwang-tuwa siya habang nag-aabang kung anong klaseng trabaho ang naghihintay sa kanya. Habang sumasakay sa kanyang bisikleta, bigla siyang naitaboy palabas ng kalsada ng isang dilaw na sports car at bumangga sa mga basurahan. Lumabas sa sasakyan ng isang magandang babae at tinanong si Kentaro kung maayos lang siya. Oh my God! Wow! Nagawang mautal ni Kentaro habang sumasagot. Casual na iniabot sa kanya ng babae ang 1,000,000 yen para sa dry cleaning at pinsala ng bisikleta. Tumalikod ang babae para umalis, pero sinabi ni Kentaro na masyadong malaki ang perang ito at hinawakan ang balikat ng babae. Sinabihan lang siya ng babae na panatilihin ang bisikleta sa bangkite sa susunod bago ito nagmaneho paalis. Iniwan niya si Kentaro na may hawak na malaking pera. Nagawa ni Kentaro na kumuha ng aral sa engkwentro na nakakatakot pala ang ilang mga babae. Mukhang mayroon tayong mahusay na scholar dito. Pagkatapos nun, dinala ni Kentaro ang kanyang bisikleta sa isang mabait na matandang lalaki. Sinabi nito na maliit lang ang pinsala at aayusin niya ito ng libre. Habang naglalakad palayo si Kentaro, may mga yakuza thug na pumarada at hinaras ang matanda dahil sa utang. Heto ang sandali sa bawat anime kung saan ang bida ay nagpapasya na maging bayani at ipapakita ang kanilang galing. O baka naman hindi. Sa halip na lumaban, nagtago si Kentaro sa sulok at kumuha lang ng mga tala sa kanyang kwaderno. Maaaring mukha siyang duwag, pero gusto lang talaga matuto ng lalaking ito. Matapos ang kaguluhang iyon, nakarating na rin si Kentaro sa kanyang bagong trabaho sa isang software company. At syempre, ang bago niyang boss ay ang nakakatakot na babae na muntik nang makabangga sa kanya kanina. Agad siyang ipinadala ng boss para maglinis ng mga banyo. Habang nagtatrabaho, nagsimulang gumala ang kanyang isip dahil sa malaking paghanga niya sa mga makapangyarihang babae. Gayunpaman, nahuli siya ng kanyang boss habang umiinom ng tubig ng direkta sa toilet. Naging dahilan ito para isipin ng babae na isa siyang ganap na pervert. Pero bago pa siya masisante, ipinaliwanag ni Kentaro na may malalim siyang interes sa software development. Sinabi niya na nagpuyat siya noong nakaraang gabi para mag-aral ng computer, kaya binigyan siya ng boss ng pagkakataon. Ang hindi alam ng boss, hindi kayang bumili ni Kentaro ng computer kaya nag-ensayo lang siya gamit ang keyboard na gawa sa papel. Nang maglaon, sinabi ng mga magagandang babae sa opisina na exclusive silang nagpo-program gamit ang C-Base. Ipinasok naman ito ni Kentaro sa kanyang isip na may kinalaman sa third base ng pakikipagtalik. Dahil dito, tinakot niya ang lahat sa kanyang mga sinabi tungkol sa kung paano niya gustong makarating sa base na yon. Gaya ng inaasahan, sinisante si Kentaro ng kanyang boss dahil halata namang hindi siya matatag ang pag-iisip. Muli namang nagmakaawa si Kentaro para sa isa pang pagkakataon at sinabing gagawin niya ang anumang trabaho kahit gaano kadumi ng walang bayad. Sumang-ayon naman ang babae na hayaan siyang manatili. Isinubsob ni Kentaro ang sarili sa trabaho, natututo mula sa ibang empleyado at patuloy na nagtatala, kahit na ang kalahati doon ay mga guhit lang ng mga babae. Nilinis niya ang mga bintana ng gusali at muntik nang mahulog matapos madistract sa tanawin. Pagkatapos nun, nilinis niya ang locker room ng mga babae kung saan nakakita siya ng underwear at ipinasya itong isukat. Nang pumasok ang mga babae, nagtago siya sa loob ng locker habang nagpapalit ang mga ito. Eksaktong bago umuwi, nakita ni Kentaro na may nag-iwan ng bukas na computer. Naisip niyang mapapahanga niya ang boss sa pamamagitan ng pagpatay nito para makatipid sa kuryente. Para makasiguro na patay ang system, hinugot niya ang buong saksakan mula sa pader. Ang kaso, hindi computer ang hinugot niya kundi ang tamang server ng buong kumpanya. Dahil walang backup ang kumpanya, ang app na ilang buwan nilang pinaghirapan ay tuluyan ng nawala. Natuklasan ito ng boss agad at nagalit kung sino ang naghugot nito, na buong pagmamalaking inako naman ni Kentaro. Nagdala ito sa kanya ng isang suntok sa mukha at isang napunit na kwaderno. Muli namang nagmakaawa si Kentaro para sa kapatawaran, pero hindi na tinanggap ng boss ang kanyang mga rason. Isiniwalat din ni Kentaro na nagawa niyang gastusin ang lahat ng 1,000,000 yen na ibinigay sa kanya nitong umaga lang, na lalong nagpagalit sa boss. Sa dulo ng araw, isa lang naman siyang inosenteng lalaki. Makalipas ang isang linggo, ang lahat ng mga babae sa opisina ay nagtatrabaho pa rin ng overtime para subukang gawin muli ang app na binura ni Kentaro. Bigla namang nakatagpo ang isa sa kanila ng isang nakumpletong bersyon ng app sa isang disk na iniwan ni Kentaro para sa kanila. Inisip ng boss na gumawa lang ng backup si Kentaro bago hugutin ang server at ang buong nangyari ay isang malaking biro lang. Pero ipinaliwanag ng mga kababaihan na ang bersyong ito ng app ay mas maganda at mas pulido pa kaysa sa ginagawa nila noon.
Ibig sabihin, nag-code si Kentaro ng isang buong bago at pinahusay na bersyon sa loob lang ng isang linggo na talagang parang hindi ka panipaniwala. Mabilis namang tumakbo sa labas ang mga babae para hanapin si Kentaro. Ang natagpuan nila doon ay ang matandang lalaki mula sa bike shop kasama ang asawa nito. Ipinaliwanag nila na naghahanap din sila para pasalamatan si Kentaro dahil ibinigay niya ang buong 1,000,000 yen sa kanila para ipambayad sa utang sa Yakuza. Dahil dito, tuluyang nagpalambot ang puso ng boss dahil hindi niya makapaniwala kung gaano siya nagkamali kay Kentaro. Kaya naman, mabilis siyang sumakay sa kanyang kotse para hanapin ang lalaki. Natapos ang episode na nakasakay si Kentaro sa kanyang bisikleta sa highway sa bilis na tila 100 milya bawat oras para hanapin ang kanyang susunod na pakikipagsapalaran. Makalipas ang ilang araw, nagsimula ang kwento kung saan nakatayo si Kentaro sa loob ng isang malaking mansyon habang sinusubukang tignan ang ilalim ng palda ng isang babae sa ikalawang palapag. Habang sinusundan niya ito ng kanyang mga mata, nalaman ni Kentaro ang isang mahalagang aral na ang ulo ng tao ay hindi kayang umikot ng 360 degree. Lumalabas na ang mansyong ito ay pag-aari ng mayor ng bayan na si Mr. Katsura na siyang pinakabagong employer ni Kentaro. Sa gitna ng kanyang ikatlong takbo para sa re-election, ginagamit ni Mayor Katsura ang kanyang malaking kayamanan para patakbuhin ang bayan gamit ang kamay na bakal, bumibili ng mga boto, at binabayaran ang mga yakuza para manatili sa kapangyarihan. Samantala, naghahanap si Kentaro ng anumang dahilan para makabalik sa mansyon ng mayor upang makasama ang anak nitong si Naoko. Nagbabala ang isa sa mga tauhan ng mayor kay Kentaro na ang huling lalaking nagtangkang makipag-date kay Naoko ay ipinatapon sa ilalim ng lawa gamit ang sementong sapatos. Pagbalik sa mansyon, kinuha ni Kentaro ang trabaho bilang pamalit sa regular na tagalinis ng banyo. Dahil dito, dinala ni Naoko si Kentaro sa kanyang kwarto at casual na nagpalit ng damit sa harap nito na nagdulot ng matinding reaksyon kay Kentaro. Alam ni Naoko kung gaano kalaking pervert si Kentaro at nasisiyahan siyang asarin ito, alam na takot si Kentaro sa kanyang ama para hawakan siya. Dahil sa takot, mabilis na tumakbo si Kentaro palabas ng kwarto. Kinaumagahan, nakatagpo ni Naoko si Kentaro sa daan at humingi ng paumanhin sa nangyari. Sadyang nahulog si Naoko sa mga bisig ni Kentaro, at hindi sadyang mahawakan ang kanyang hinaharap, at na-realize din ng lalaki na wala itong suot na underwear. Iniabot ni Naoko ang isang sulat na nag-aanyaya sa kanya na pumuslit sa kanyang kwarto ng gabing on. Pagdating doon, hiniling ni Naoko na tulungan siya sa kanyang homework sa math habang patuloy na tinutokso ang lalaki. Nangako naman si Kentaro na tutulungan si Naoko gabi-gabi. Nagpatuloy ito sa mga sumunod na araw kung saan nagtatrabaho si Kentaro sa kampanya sa araw at nagtuturo kay Naoko sa gabi. Isang araw, habang nag-aaral gamit ang tradisyonal na kasuotan, ninakaw ni Naoko ang kwaderno ni Kentaro sa pag-aakalang isinulat nito kung paano siya nababaliw sa kanya. Sa halip, nabasa niya na tuluyang nabisto ni Kentaro ang lahat ng kanyang ginagawa, at isinulat nito na sa kabila ng kanyang pagiging mapang-asar ay isa talaga siyang malungkot na babae. Dahil dito, nagalit si Naoko at nangakong wawasakin si Kentaro. Nanalo si Mayor Katsura sa re-election, pero masyadong abala si Kentaro sa paghahanap ng kanyang nawawalang kwaderno. Habang naghahanap sa kwarto ni Naoko, ginupit ng babae ang sarili nitong damit gamit ang gunting, iniabot ito kay Kentaro, at sumigaw ng napakalakas. Sumugod ang kanyang ama sa kwarto at sinabi ni Naoko na umakyat si Kentaro sa bintana at sinimulan siyang atakihin. Gayunpaman, imbes na magpaliwanag, hinalikan ni Kentaro si Naoko at ipinahayag ang kanyang pag-ibig. Sinimulan siyang bugbugin ng mayor at ng kanyang mga tauhan, kaya naman nakiusap si Naoko na huminto sila, inako ang buong responsibilidad, at humingi ng paumanhin kay Kentaro. Pagkatapos nun, umalis si Kentaro sa bayan para sa kanyang susunod na trabaho, pero pinigilan siya ni Naoko para ibalik ang kanyang kwaderno. Sinabi niya na dahil sa kanya ay lalabas na siya sa anino ng kanyang ama para mabuhay ng lubusan. Si Mayor Katsura, na sumusunod para masigurong aalis si Kentaro, ay nagsabi na naramdaman niyang si Kentaro ay isang malakas at marangal na lalaki sa kaibuturan nito. Dumako naman tayo sa kasunod na kabanata kung saan nagtatrabaho si Kentaro sa isang noodle restaurant upang tulungan ang may-ari habang nagpapagaling ito ng nabaling braso. Isang araw, binisita ang restaurant ni Mr. Kuray, isang lokal na negosyante na siyang nagdala sa may-ari ng tindahan sa ospital matapos itong mabangga sa isang hit and run. Inimbite ng mayaman na lalaki si Noriko, ang anak ng may-ari ng tindahan, sa kanyang yacht habang hinahawakan ang kamay nito sa kakaibang paraan. Kinagabihan, nag-usap sina Kentaro at Noriko, at isiniwalat ng babae na ang kanyang pinakamalaking pangarap ay mag-ayos ng isang bouquet ng mga bulaklak para sa lalaking kanyang minamahal. Sa loob ng kanyang dambuhalang yacht, hiniling ni Mr. Kuray kay Noriko na magpakasal sa kanya.
Sinabi niyang labis siyang nagmamahal dito, pero sinabi ni Noriko na kailangan niya ng higit pang oras para mag-isip. Nang maglaon, habang pauwi si Kentaro mula sa bathhouse, nakita niya si Mr. Kuray kasama ang ibang babae. Sinundan ni Kentaro ang magkasintahan sa kanilang kotse at narinig na si Mr. Kuray pala ang responsable sa hit and run na aksidente. Ang kanyang panukala sa kasal ay bahagi lang ng plano para makuha ang kontrol sa noodle shop upang maisara ito at makapagbukas ng bar. Sa halip na takbuhin at sabihin kay Noriko ang lahat, kumatok ang ating bida sa bintana ng kotse at nakiusap kay Mr. Kuray na huwag pretuhin si Noriko ng ganoon. Gaya ng inaasahan, binugbog ni Mr. Kuray si Kentaro at pinagbantaang papatayin kapag may sinabihan sa kanyang narinig. Nang maglaon, dinala ni Mr. Kuray si Noriko sa isang date sa karera ng mga kabayo. Sa kanyang pribadong box, sinubukan niyang akitin si Noriko, pero patuloy na napipigilan ang kanyang mga tangka. Sa pag-aakalang si Noriko ang kanyang kaharap, aksidenteng nahalikan ni Mr. Kuray si Kentaro gamit ang isang corkscrew kiss na mukhang romantiko. Hindi pa rin sigurado si Noriko sa pagpapakasal kay Mr. Kuray. Habang naglalakad isang gabi, narinig niya si Kentaro sa itaas ng tulay na nakikipag-usap kay Mr. Kuray. Nagmamakaawa si Kentaro na iwanan na nito si Noriko, pero sumagot si Kuray ng mga masasamang salita tungkol sa babae. Lumapit si Noriko mula sa likod ni Kentaro, na sinubukan namang magpanggap na ibang Noriko ang pinag-uusapan para lang hindi masaktan ang damdamin nito, pero hindi naniwala ang babae at tumakbong umiiyak. Sasuntukin na sana ni Mr. Kuray si Kentaro dahil sa pagsira sa kanyang mga plano, nang bigla siyang hitikin ng ating bida gamit ang isang matinding kempo combo. Kinaumagahan, tuluyan ng gumaling ang braso ng may-ari ng noodle shop at tapos na ang trabaho ni Kentaro doon. Umakyat siya sa kwarto ni Noriko para magpaalam, at binigyan siya nito ng isang bouquet ng mga bulaklak na mismong ang babae ang nag-ayos para sa kanya. Nahihirapan si Noriko na ipahayag ang kanyang nararamdaman nang bigla siyang pigilan ni Kentaro at sinabing alam niya ang balak nitong sabihin, pero hindi siya ang tamang lalaki para dito. Sinabi niya na balang araw ay makakatagpo rin si Noriko ng isang taong magpapahalaga sa mga bulaklak tulad niya, at pagkatapos nun ay naglakbay na si Kentaro patungo sa paglubog ng araw. Nagsimula ang kwento sa panahon ng taglamig kung saan nagbibisiklete si Kentaro sa daan nang makakita siya ng isang kaakit-akit na babae at muli siyang nawala sa kanyang sarili. Ito si Ayuko, ang head instructor sa isang lokal na swim school. Nagmakaawa si Kentaro para sa isang trabaho bilang tagapagturo ng paglangoy, at nagpa siya ang babae na bigyan siya ng isang pagsubok. Sinabi naman ng mga coach kay Kentaro na dapat ay kumukuha siya ng mga beginner lesson sa halip na magturo. Dahil dito, hinamon ni Kentaro si Ayuko sa isang karera sa paglangoy sa loob ng isang buwan. Kung mananalo siya, kailangan siyang hire-in nito bilang coach. At kung si Ayuko naman ang mananalo, maaari niyang gawin ang kahit anong gusto niya kay Kentaro sa loob ng isang buong taon. Lumalabas na si Ayuko ay hindi lang basta ordinaryong swim instructor, kundi isang gold medal winning dating Olympian swimmer. Bagamat teknikal na dapat ay kumukuha lang siya ng mga aralin, tumulong si Kentaro sa pagtuturo sa kanyang mga mas batang kaklase kung paano lumangoy. Sorpresa siyang mahusay sa pagtuturo sa mga bata at may kakayahan pa na maglakad sa ibabaw ng tubig. Pinagalitan ni Ayuko si Kentaro dahil sa labis na pakikipagtuwaan sa kanyang mga estudyante at sa hindi pagiging mahigpit sa mga batang takot sa tubig. Sinabi ng isa pang instructor na dapat niyang hawakan ang ulo ng mga bata sa ilalim ng tubig para masanay ang mga ito, at kung hindi nila kaya ay patalsikin na lang. Sumali si Kentaro sa advanced class at hindi mapaniwala si Ayuko sa laki ng kanyang naging pag-unlad sa maikling panahon. Matapos ang klase, nagpa siya siyang subukan kung gaano nakagaling ang lalaki. Tumalon siya sa pool at sinabi kay Kentaro na kung maaabutan siya nito ay aaminin niyang nagkamali siya sa pagkatao nito. Ibinuhos ni Kentaro ang lahat at inisip niyang motivation ang kanyang view upang maabutan si Ayuko. Sana all. Namangha si Ayuko sa kanyang paglago, pero nang humarap siya kay Kentaro, nakita niyang na-excite ang lalaki sa loob ng pool. Hindi pinahintulutan ni Ayuko ang ganitong pag-uugali at pinatumba niya si Kentaro. Nagising ang lalaki na hubad sa kalsada at umuwi sa gitna ng matinding lamig. Kinaumagahan, nagulat si Ayuko nang malaman na mas maraming estudyante ang gumaraduate mula sa beginner class kaysa dati. Sinabi ng isa sa mga instructor na lahat ng ito ay salamat sa paraan ng pagtuturo ni Kentaro na pakikipagtuwaan sa mga estudyante, kaya natuto silang lumangoy habang nag-e-enjoy. Nagpaalala ito kay Ayuko sa pakiramdam noong unang beses siyang tinuruan ng kanyang ama. Natapos ang episode na umalis si Kentaro sa gabi habang iniisip ni Ayuko na hire-in siya kung sakaling bumalik ito.
Nagsimula ang kasunod na kabanata kung saan nagbibisiklete si Kentaro paakyat ng bundok nang biglang isang babaeng nakasakay sa pulang motorsiklo ang mabilis na dumaan sa kanya. Sa sobrang pagod, nakarating siya sa isang rest stop kung saan nakita niyang muli ang babae at tuluyang nahumaling sa ganda nito. Whoa, 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 hey, 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 hey! Pagkatapos nun, pinaandar ng babae ang kanyang motorsiklo bago tuluyang dumaan patungo sa mga bundok. Lumalabas na ang trabaho ni Kentaro sa linggong ito ay bilang isang utusan para sa isang mayamang pamilya na nakatira sa isang malaking ari-arian sa bundok. Ang may-ari ng mansyon ay may isang magandang anak na nagngangalang Reiko. Labis na nag-e-enjoy si Kentaro sa trabahong ito, pero nang pumasok si Reiko habang nasa banyo siya, walang sinabi ang babae at isinara lang ang pinto. Agad na sinisante at itinapon si Kentaro palabas ng mansyon. Nag-camp out si Kentaro sa harap ng ari-arian upang maghintay ng mangyayari sa loob ng 28 araw. Isang umaga, nang papatapos na siyang sumuko, nakita niya si Reiko na sumakay sa isang taxi. Sinundan niya ito sa isang abandonadong gusali at nang makita ang pulang motorsiklo, na-realize niya na si Reiko at ang babae sa rest stop ay iisa. Doon ay nagpakita si Reiko ng isang mapang-akit na aksyon sa kanyang motorsiklo na may kaunting damit sa harap ni Kentaro. Sinabi ni Reiko na hanggat mayroon siyang motorsiklo ay hindi niya kakailanganin ang isang lalaki. Gayunpaman, kung maaabutan siya nito gamit ang kanyang bisikleta, gugulin niya ang gabi kasama ang lalaki. Sinimulan ni Reiko at Kentaro ang karera, at mabilis siyang iniwan ng babae. Alam ni Kentaro na walang paraan para maabutin si Reiko maliban na lang kung gagamitin niya ang isang super mapanganib na shortcut na pababa diretso sa bundok. Nakaligtas si Kentaro sa kanyang pagbaba at nakakuha ng matinding momentum, sapat para maikabit ang sarili sa likod ng isang sports car gamit ang grappling hook. Biglang huminto ang sports car para iwasan ang isang hayop at tumalsik si Kentaro sa ere. Nang tumingin si Reiko, nakita niya si Kentaro na sumasakay sa ibabaw ng mga linya ng kuryente. Nagawa niyang maabutin ang babae, pero hindi nagtagal ay naubusan ng kalsada si Kentaro at hindi nakahinto sa tamang oras. Nabalisa si Reiko sa pag-aakalang namatay ang lalaki, hanggang sa makita niya si Kentaro sa ibaba na ligtas at walang gasgas. Hinabol niya ito at nakiusap na manatili, pero para kay Kentaro, marami pa siyang kailangang lakbayin. Nakarating na tayo sa huling kabanata kung saan sisimulan ni Kentaro ang kanyang huling trabaho, ang pagpapatakbo ng mga gawain para sa isang animation studio. Nakatagpo niya doon si Chi, isang cell painter sa studio. Maraming natututunan si Kentaro tungkol sa proseso ng animation at naging malapit sa mga animator sa kanilang ibinahaging interes. Ang animation studio ay kasalukuyang nagtatrabaho sa isang tampok na pelikula batay sa sikat na manga. Isang araw, binisita ang studio ng may akda ng manga na si Mr. Egawa at ang producer ng pelikula, na nagbabala sa pinuno ng studio na kailangan nilang matapos ang pelikula bago ang deadline sa loob ng 1.5 buwan. Pagkatapos nun, pumasok ang studio sa matinding pagtatrabaho. Sa sobrang pagod ng mga ito, nag-alala si Kentaro sa kalusugan ng mga animator dahil instant noodles na lang ang kinakain ng mga ito, kaya nagpasya siyang paglutuan ng lahat ng isang masarap na pagkain sa banyo. Nahuli siya ng pinuno ng studio doon na nagdulot sa kanya ng matinding bagbog sa halip na masisante. Bumalik ang producer para pag-alitan ang pinuno ng studio dahil sa kawalan ng pag-unlad, at sinabi nito na imposible nang matapos ang pelikula sa kasalukuyang schedule. Aksidente namang natapunan ni Chi ng tsaa ang damit ng producer, na mabilis na tinulungang linisin ni Kentaro. Sa galit ng producer, sinabi niya na kung hindi matatapos ang pelikula ay ipapasara niya ang buong studio. Sa kasamaang palad, nakatanggap pa sila ng tawag na ang direktor ng pelikula ay nabangga ng kotse at nasa ospital. Hindi pa handang sumuko si Kentaro, kaya iminungkahi niya na gamitin ang mga computer para pabilisin ang natitirang proseso ng animation. Sinabi ng mga animator na wala silang sapat na mapagkukunan at kailangan ng koneksyon sa isang software development company para masubukan yun. Sakto namang bumalik ang blondeng babae mula sa unang episode para hanapin si Kentaro. Nagtrabaho si Kentaro ng higit kay Sarati para matulungan ang studio na matapos ang pelikula sa tamang oras, habang humihingi ng tulong mula sa lahat ng mga babaeng nakatrabaho niya sa buong serye. Pumayag si Ayuko na kunan ng video habang lumalangoy para gamiting reference shot, at si Noriko naman ay dumating para magluto ng masusustansyang pagkain para sa staff. Tumulong si Naoko sa bosan, at ginamit naman ni Reiko ang kanyang motorsiklo para ihatid ang huling reel sa tamang oras. Sa screening ng pelikula, nagtipon ang lahat mula sa nakaraan ni Kentaro para makita ang resulta ng kanyang pagsisikap, at naging isang malaking tagumpay ang pelikula. Pero bago pa siya maipagmalaki ng sinuman, umalis na naman si Kentaro para maghanap ng kanyang susunod na trabaho, habang sinusundan naman siya sa likod ng lahat ng mga kababaihan na binago niya ang buhay. At diyan nagtatapos ang kwento ng Golden Boy.
Kung nagustuhan mo ang ganitong klaseng anime recap, paki-like at subscribe naman sa ating channel para laging updated sa mga susunod nating video. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam!